May mga inilahad pong plano si Senator Raffy Tulfo para po sa ating mga kababayang OFW. At syempre, kapag sinabi mong Raffy Tulfo, may isip mo agad yan itong si attorney ba to? Attorney o yung vlogger, si Libayan, di ba? Na araw-araw binibira itong si Raffy Tulfo. So, parang ano na yan eh. Pag sinabi mo Raffy Tulfo, may magandang gawin si Raffy Tulfo, may negative comment itong si Libayan. So, ito ka-coffee, sige, basahin natin at antayin natin ano kaya na naman yung magiging reaction dito ni Libayan dahil maganda itong plano ni Senator Raffy Tulfo para po sa ating mga OFW. Number one, financial training. Very important yan sa mga OFW. Naku, marami tayong OFW. Pasensya na. Marami nakikinig sa ating mga OFW ay medyo limitado yung ating kaalaman sa pag-handle ng finances. Di ba? Kasi maraming stories, bagamat marami namang mga success stories ng OFW, pero may mga stories din na nagtrabaho sa ibang bansa ng 20 years, pagdating ng Pilipinas, 5 years lang yung pera, 3 years lang naubos. Nagtrabaho sa ibang bansa ng 20 years o ng 30 years, ikakatiwala sa kapatid, pagpapatayo ng bahay, pagbili ng ari-arian, pagdating ng Pilipinas, ginancho yung pera, wala pa lang naipundar na bahay, di ba? Kung paano i-handle ng tama itong finances, actually, yan ang kulang na kinakailangan pagtuunan ng pansin. Ibigay natin yan sa ating mga OFW. Isa pa, pangalawa, hotline para sa kanila. Di ba? Kung merong problema na abuso, kailangan may agarang solusyon. Kailangan may hotline. Meron na ngayon. Ang OWA, meron sila. Kakopi, active naman yan sa OWA. Pero limitado lang ang kakayahan nito. So ang gusto PBBM, ni Senator Raffy Tulfo, financial training at 24/7 hotline. Yan po yung kanyang promise. Yan po yung kanyang sinabi sa isa pong event na sa Singapore ito ka-coffee. Yan, may isa pong may event po ng mga Filipino community dyan sa Singapore at panauhing pandangal po dyan si Senator Raffy Tulfo. Nako, ano na naman kaya magiging banat dito ng vlogger ni Libayan. Championing the right and welfare of overseas Filipino workers remain a priority for Senator Raffy Tulfo. Bakit concern ni Raffy Tulfo itong mga OFW? Kasi siya po ang chairperson ng committee dyan sa Senado para sa mga migrant workers. So medyo ano niya ito trabaho niya ito, ka-coffee, no? Kumbaga cup of tea niya yan pangalagaan, isulong ang welfare ng ating mga OFW. Chairperson siya dyan ng Committee on Migrant Workers. Tulfo has vowed to pursue programs benefiting OFWs, including financial literacy training and 24/7 hotline para po sa kanilang mga concerns. The latest commitment was relayed by Tulfo during a recent meeting with the OFW community dyan po sa Singapore. Yung Magna Carta for the Welfare of Seafarers, isa din po siya sa nagsulong niyan at ngayon ay batas na, napapakinabangan na. Thank you naman dyan. Sinabi ni Senator Idol na patuloy niyang isusulong ang pagkakaroon ng financial literacy training programs para sa mga OFW para hindi mapunta sa wala lang ang pinaghirapan nila abroad, sabi po ni Tulfo sa isang Facebook post. Sa totoo lang, maraming OFW na bibiktima ng multi-level marketing, di ba? Okay pa, MLM legal pa yan ka-coffee, pero yung iba scams, di ba? Nabibiktima sila dyan kasi sinasamantala sila, inaabuso sila kasi alam ng mga scammers na meron itong pera at gusto mag-invest ng mga OFW. Yung problema, dahil sa kakulangan din natin sa kaalaman kung saan natin ito i-invest, pag may mga lumapit sa atin, minsan, hindi na tayo nagdo-double check, sige, bigay tayo ng pera, padala tayo ng pera, sayang yung pinaghirapan. Di ba? Mahirap pagtrabaho sa ibang bansa, lungkot, grabe ang paghihirap dyan, sakit ng katawan, bugbog sarado, kayod dito, kayod doon, pati Sabado, rumaraket, sumasideline, no? Pati linggo minsan, yun lang ang pahinga mo, and then nanakawin lang. So very important itong isinusulong ni Rafi Tulfo. Actually, simple lang ito Itong financial literacy, pero hindi widespread May mga ilan-ilan, makakadalo, pero sana lahat Parang, ano tawag natin yan? Bago ka i-deploy, may tawag tayo dyan bago ka i-deploy sa ibang bansa, no? May ano yan may tawag yan, may briefing, di ba? Nakalimutan ko yung term niyan May na-interview ako niya noon sinasabi niya yung term na yan, parang pre-departure seminar, no? Isama itong financial literacy, pero ang financial literacy, hindi mo siya matututunan ng isang araw. Medyo mahaba-habang proseso din yan. Sessions din yan, ka-coffee, no? Kahit 6 na sessions, ituro talaga itong financial literacy. Kasi maraming perang pumapasok. At halimbawa ikaw stay in no sa iyong pinagtatrabahuan, medyo wala kang gasto sa bahay, halimbawa no, naiipon yung pera mo. Ang problema sa yung mga seaman halimbawa rin no, 6 na buwan sila or 1 taon silang nasa barko, pagbaba parang nanalong ng loto, di ba? Painom ng buong barangay. So yun
yung tamang knowledge na ibigay doon na isipin mo yung 3 buwan kang bakasyon, wala kang perang papasok, walang perang sahod na darating sa iyo sa loob ng 3 buwan. So isipin mo yan, di ba? Tapos one day millionaire pa ang labas mo dyan. Hindi, yun na naman, walang naipon, sasampa na naman ng barko, ganoon na naman pagbalik. So kinakailangan ng sapat na knowledge no para maturuan sila paano mag-invest, paano mag-save, ano yung dapat gawin. At isa pang problema rin ng ating mga OFW, pasensya na kayo ka-copy ha. Totoo ito. Pagdating ng Pilipinas saka magninegosyo. Sabi nga ng mga eksperto diyan, bakit pagdating mo pa sa kakapag-negosyo? Kung halimbawa 65 ka na, wala ka ng energy. O kung meron ka mang energy, limitado na yung energy mo. Di ba? Sa kakapag-negosyo. Isa pag-negosyo, ang first 2 years mo dyan, first 3 years mo, babagsak ka. Di ba? Paano ka makakabawi na? Kung let's say nag-start ka magnegosyo 65, first 3 years mo, hindi naman agad success agad ang negosyo mo dyan. Sabihin natin 68 ka na, saka ka palang babawi, di ba? So, hindi siya ideal, no? Nasa ka magnegosyo pag uwi. Pwede siguro pastime mo na lang yan, pero hindi siya magiging primary source of income mo, di ba? May iba kang investments. Kung may pera ka, patayo ka ng apartment, may passive income ka, di ba? Buwan-buwan may nadating sa'yo. Siguro, sige, 3 pintuan, pero kung halimbawa may 200,000 ka, patayo ka ng bahay, isang pintuan o kaya 2 doors yan. Gawin mong paupahan, 1,500 per month o kaya 2,500 per month. O meron ka 5,000 kada buwan, di ba? Passive income na yan. Hindi mo kinakailangan may trabaho. May sakit ka man, may pumapasok sa iyong pera. Kung medyo knowledgeable kayo sa stock market, bili ka ng mga shares o mga companies na mataas ang dividendo. Halimbawa, bili ka ng Meralco, di ba? Ilang percent ang dividend yan? 7% to 9% per year. Kahit pa paano, may papasok sa iyo na pera, di ba? Kailangan may other sources pa rin po tayo. Kasi pagtanda natin, kawawa din naman sa coffee, no? Saan tayo? May maintenance na tayo dyan. Ang pension natin, limitado lang din ang pension, di ba? So, kinakailangan natin balansehin. Kung may mga nakikinig sa atin ngayon, kahit hindi OFW, no? Kung may chance pa po kayo, bili kayo ng insurance. Yung insurance na may money back, di ba? After 10 years mong hulugan, may makukuha ka. Yung sobra, i-save po ninyo yan, ipunin nyo yung savings na yan, at kung nakaipon-ipon na, patayo kayo ng mga paupahan. Yan ang pinakasimple. Paupahan, passive income kasi yan, di ba? Kahit pa paano, makatutulong po yan sa inyo. At huwag kayong magbibigay agad ng pera sa hindi nyo actually, kahit kilala nyo, kahit kamag-anak nyo, huwag kayong magbibigay ng pera agad-agad, di ba? Kasi maraming scammers ang nagkalat. Huwag ipagkakatiwala. Kasi mahirap ang pinagtrabahuan dyan, mapupunta lang sa wala. Di ba? Maging wise tayo. Kahit sa atin, kung meron kayong time ka-coffee, magbasa-basa kayo, manood kayo ng video sa YouTube paano i-handle yung pera ninyo. Di ba? I-handle ninyo ng tama yan para hindi kayo nabubudol. Kasi kawawa kawawa ating mga OFW. Yes, apartment, installment, sabi ni Nympha Vlog. Condominium pwede din. Sun Life, maganda at BDO plans. Nora Elong, maganda rin ang True Life sa insurance. Actually, meron akong Sun Life. No? Kasi isa din yan sa pinakagusto ko yung financial literacy. No? Sun Life okay din. True Life, maganda rin ka-coffee. Hindi ko ini-endorse ang True Life. No? Pero maganda rin ang True Life. BDO plans, hindi ako masyadong familiar ka-coffee sa BDO. No? Pero kung kayo ka-coffee, may idea kayo sa stock market, maganda rin yan sa stock market. No? Di ba, ang broker ko kasi ay COL Financials. Kung narinig nyo na yung COL Financials, no? As, kahit 5,000 lang dyan, makapag-open ka ng account. So, parang mas mura pa ngayon. So, di ba, every month, pasok ka ng 10,000 dyan, di ba? Tapos bili ka ng stocks na, ano, yung mga high pay, high dividend, yung mga dividendo every year, pumapalo ng 8% patataas. Meron yan, search nyo lang sa Google, mga high paying stocks ng dividendo. Pasok ka every month, 10,000, 10,000. Pag uwi mo ng Pilipinas, marami na yan, di mo na mamalayan. Tapos yung dividendo mo dyan, ipasok mo lang, igulong-gulong mo lang, di ba? Maganda rin yan. Definitely, may SSS yan. Dapat meron po kayong SSS, kahit pa paano may pag-ibig. Ang maganda rin sa pag-ibig, MP2. Pwede nyo rin pasukin ito, yung ano ba ibig sabihin ng MP2? Basta yung naguhulog ka every month, maganda rin yan. Kasi ang laki din ng dividend yan eh. 7% average, no? 7%, 8% per annum. Not bad po yan sa coffee, yung MP2. So, wag habang malakas pa, habang kumakayod pa, imatutong mag-invest. Diba? Wag bibili-bili ng mga gamit na hindi mapapakinabangan. Ang common error ng mga OFW, papagawa ng bahay, tapos mag-abroad, walang nakatira doon sa bahay. Diba? Sayang yung bahay. Diba? Maganda kung mapapaupahan. Okay yung kung mapapaupahan. Bibili ng sasakyan, iba-ibang sasakyan, walang gumagamit ng sasakyan, sayang din yan. Pwede pa, pag-grab mo yan, paggamit sa grab, at least kumikita, di ba? Doon tayo mag-invest sa assets.
wag doon sa liabilities. Matuto tayo ka coffee, no? Kasi mahirap kumita. Ang tao nga talaga wala namang sinabi na kumakandidatong presidente sa 2028. Meron ba sinabi si SMR? Nagtatrabaho ng gusto. Oo, pero yan ang sinabi nyo na tumakbo. Tanungin nyo mismo si SMR, Joseph Bangog. Exactly. Yun nga, in the first place. Hindi siya nagsabi, tatakbo siya, nagtatrabaho lang siya. Ang problema, pinapansin ng iba kasi maganda yung performance, sinasabi, preparing. Na late po ako. Sir ka-coffee kay Marisa Suba. Okay lang po. Patapos na tayo. Grabe ha, 47 minutes ha. Ang bilis natin ngayon. Ang tagal natin ngayon naka-live ha. 47 minutes. Kay Judeline Guzman, kailangan lang self-discipline pagdating sa pera. Totoo yan, ma'am ha. Yan ginagawa ko, sahod ko dito sa Singapore, bumibili ka ng lupa, good investment din yan. Exactly, no? Maganda rin po yung lupa. Ka-coffee. Make sure na malinis ha. Yung bibili ninyo ha, may titulo. Huwag kung saan-saang lupa, no? At make sure na directly ka doon sa may-ari. Huwag ikaasa sa pinsan. Huwag iasa sa kapatid na kung baka maloko po kayo. Yes, MP2 paying 5 years. Nympha Vlog, correct. Maganda ang MP2. Try nyo ang MP2 ka-coffee, no? Sure ang pera nyo dyan. Pwede nyo ipasok yan. Kaso hindi mo siya magagalaw in 5 years. Pag ginalaw mo, hindi mo makukuha dividend and may deductions, no? A certain percentage. 5 years, 10 years ang galawan dyan. Eloids, Kaiser 3-in-1 healthcare savings and pension plan na po siya. Yes, maganda rin yan ka-coffee, no? Walang masama kahit tatakbo si SMR. Exactly. Nasa tao, demokrasya. Kung iboboto siya. Alright? Bilis. 48 minutes na po nakalilipas sa ating live stream. Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Ha? Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Martes. Shoutout po kay Julia Corrales, kay Domingo Caballero, nasa Facebook, kay Joan Perez, kay Peter Parker, kay Melchor Galos, kay Ian Keys. Happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook na kikinig sa atin. Thank you for joining me this evening, ka-coffee. Thank you for watching. Ha? Baka hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, ka-coffee, pasukin na lang po follow yan sa taas. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Arian 2 cents, thank you. Ito, solid ka-coffee natin ito, member natin ito eh. Estrella Dios, good night po sa inyo. Kay Minerva Stork, nakahabol din ako ka-coffee. Kaso tapos na kami, ma'am. Anyway, team replay na lang, ma'am. Maraming salamat ka-coffee ha. Ingat po kayo. Nasaan man po kayo panig ng daigdig. Again, maging maingat po tayo sa pera. Mahirap kumita ng pera. Paalam po sa inyong lahat, ka-coffee. At kita-kita ulit tayo bukas ha. Live stream po tayo. Every day, 10 o'clock po ng gabi. Alas 10 po ng gabi dito sa Pilipinas. Paalam po sa inyo. Bye-bye.